Hello everyone! Kumusta kayong lahat? Kumusta ang lahat ng mga Pilipino seasonal workers na nandito at nandyan sa Pilipinas? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Medyo malamig na dito sa South Korea. Kaya ingatan nyo ang health nyo. May pag-usapan tayo ngayon at may tanong ako sa mga local government natin sa Pilipinas na nagpapaalis ng seasonal workers pa South Korea, kung bakit 180 to 100,000 ang hinihingi nila sa mga aplikant. Bakit kaya? Ang hinihingi kasi ng mga local government dyan is 100,000, 80,000 ang hinihingi nila. Hindi aabot ang gasto ng pag-apply. Ulitin ko dito, palagi kong inuulit dito sa mga video ko na hindi aabot ng 50,000 kung may extra pa kayong babayaran. So kung nagko-commute kayo or mga pa-Xerox copy, mga ganun, pero hindi talaga siya aabot ng 100,000. Pero bakit nga ang hinihingi ng mga local government sa Pilipinas is 80 to 100,000? May isang bayan ngayon na nagre-ready na nag-aano na talaga sila na 100,000 talaga ang hinihingi nila sa mga applicant nila. Yung isa is 80,000. Bakit ganon kalaki ang hinihingi nila? Saan ba yan mapupunta ang ibang pera? Kasi sabihin ko sa inyo mga applicant na alam kong wala kayong alam kung magkano ang gagastusin nyo. Especially yung mga first time. Yung pabalik-balik na dito, alam na nila yan. Pero yung mga first time, wala kayong alam. Pag hingan kayo ng 100,000, wala kayong tanong. Basta bigay lang kayo ng 100,000. Kung hingan kayo ng 80,000, wala din kayong tanong. Bigay lang kayo ng 80,000. Basta lang makaalis. Kaya nga, dahil sa malaki ang sasahurin dito. Pero hindi tama yan eh. Kasi local government sila. Hindi tama yan ginagawa nila. Dapat wala silang hingi na ganun. Hayaan nila ang mga applicant, sila ang magbayad sa medical nila, sila ang magbayad sa insurance nila, sa visa nila. Ganun, hindi kolektahin ng local government. Dapat ganun ang pag-process ng seasonal workers program dyan sa Pilipinas. Pero dahil gusto nilang kumita, sila ang nagko-collect. Fix na, 100,000. 100,000. Saan mapupunta kaya yan ang sobra? Kasi ang gastusin is medical, travel insurance, visa, airplane ticket, tax. Yun lang. Depende kung mahal ang airplane ticket, pero hindi talaga yan aabot ng 100,000. Okay. Kasi may kinunan ako ng alam ko naman to, pero may kinunan ako na may kinunan ako na kaalis lang kararating lang, or basta this month nagpa-medical, this month sila nagpa-medical, nag-OWA, nagpa-medical, nagre-ready ng papers. Ngayong month lang. Hindi last month, kahit last month or pare-pareho lang kasi ang visa fee. Hiningi ko sa kanya kanina. Kasi baka may nag-increase or ba kaya sabi ko ganun pa rin pala. Tingnan niyo mga applicant ng seasonal workers pa South Korea na hinihingan ng 100,000, 80,000. Ang pre-medical ninyo is 1,500. Depende siguro sa hospital or baka kayo ng 2,000. Pero
lahat kasi is designated sa ano designated sa Korean na embassy ang mga pamedikalan nyo Kaya, bisim lang yan. At saka yung HIV at drug is 1,800. Ulitin ko, ang pre-medical is 1,500. Ang HIV and drug test is 1,800. Magkano na? Then visa fee is 3,900. Noon 3,000 lang yun Kaya nag-kibak na kasi kay may agency fee na 900 kaya 3,900. Then tax is 1,660. Ang travel insurance nila na ko sa travel insurance nila kay medyo sabi ko mahal ang travel insurance nila. Kasi yung mga kapatid ko pagpunta dito is mga 2,000 plus, 1,000 plus lang ang travel insurance na kinuha. Ang sa kanila is 3,512 na travel insurance. O diba? Mahal nga yung travel insurance. Then ang kanilang ticket is mahal. Mahal ang nakuha nila na ticket kasi nga December. December ngayon is at saka hindi nagbo-booking last month ba hindi Kasi habang nagre-ready is kailangan na that day aalis kayo. Kaya yun, rush na pagka is 26,000 ang ticket nila. So magkano lahat ang gasto nila? Ang gasto nila lahat is with lahat-lahat na. Apil na kasama na ang airplane ticket. Hindi pa kasama dito ang yung pagpunta sa OWA, ang yung pag-travel niyo punta sa OWA. Pero hindi na yan, hindi kahit ganun ka may ganun na gastusin niyo. Hindi aabot ng 100,000, 80,000 ang gasto sa pag-apply niyo sa seasonal workers pa South Korea. Ulitin ko, hindi aabot ng 80,000 at 100,000 ang pag-apply niyo sa pa South Korea. Ilang beses ko na ito nagawa ng Kasi may kasi, walang alam na mga bayan dyan. Inutusan ang local government na mag-collect ng 100,000. Ayun din, susunod na lang din yung taga-piso. 100,000 ang hihingi ng local government sa mga applicant. Ganon ang sahod nila, hingan yun ng malaki. Diba? Then, yan, lahat ng gasto hindi nga aabot ng 40,000. Ilagay lang natin, punta kayo ng OWA. So, mga 45,000. Yun ang gasto nyo. Pero yung dyan is, alam ko na may training fee yan sila na 15,000. Isama na natin yung training fee niyo na 15,000. So, lahat is 53,372. Dito ko lang yung mahal ang pagbili nila ng ticket this month. Pero pag January, February, March na murang ticket, may murang ticket yan. May murang Cebu Pacific or CGR, may mura yan. Makakuha lang kayo ng 15 to 20,000 ang airplane ticket. 26,000 mahal nga ang ticket dito, hindi umabot ng 50,000 ang gasto. Then bakit yung mga local government dyan sa Pilipinas, ang mga applicant nila sa seasonal workers program pa South Korea, hinihingan nila ng 80 to 100,000. May 150,000 pa nga Di ba niloloko kayo? At local government sila. Obvious na ba sa atin sa Pilipinas na ganun ang ginagawa ng mga government, ng mga local government sa Pilipinas? Kasi nakikita nila malaki ang sasahurin nyo. In 5 months, 8 months na magtatrabaho kayo dito, yan, malaki ang kikitain nyo. Pero hindi silang naghihirap kayo ang naghihirap. Sabi naman kayo, pakialamira talaga yan siya. Hindi, wala kayong alam
kayong alam. Kaya ipaalam ko lang sa inyo na ganun lang ang gastusin nyo. Din hingan kayo ng local government, hingan kayo ng 100,000. 100,000. Din yung walang 100,000. Last time, sinabi ko, yung walang 100,000. Alam ko bakit yan sila gusto magtrabaho dito? Dahil wala silang pagkakitaan dyan sa Pilipinas. Wala silang trabaho dyan sa Pilipinas. Mahirap ang buhay nila sa Pilipinas. Kaya gusto silang magtrabaho dito. Kung mayaman yan sila sa Pilipinas, magtatrabaho ba sila dito? Sa farm? Hindi yan magtatrabaho dito. Kaya hindi yan sila mayaman. Dinhingan ng 100,000. Din walang 100,000. Saan kukunin ng 100,000? Sinabi ko last time. Nangungutang with interest. Ibinta ang mabinta. Baka bahay sanla pa. Then, pag hindi makaalis, sino ang kawawa? Kayo. At nakaalis nga kayo, nakapunta nga kayo dito, din hindi kayo nagustuhan ng employer nyo, mapauwi kayo. Maraming nangyayari, ha? 3 days lang, 1 week lang na pauwi. Dahil hindi nagustuhan ng employer. Din yung utang niyo na 100,000, yung utang niyo na 80,000, paano niyo yan babayaran? Diba? Ang local government ba ang magbayad? Yung broker ba ang magbayad sa inutang niyo kung makauwi kayo sa Pilipinas? Yung mga taga-local government ba ang magbayad pag makauwi kayo sa Pilipinas na hindi kayo hindi niyo na ipagpatuloy ang trabaho niyo dito? Hindi, kayo ang magbayad niyan. Kaya, ulitin ko, before kayo magbayad ng 100,000, i-sure nyo muna kung kaya nyo bang magtrabaho dito. I-sure nyo muna sa sarili nyo kung kaya nyo bang magtrabaho dito. At i-sure nyo muna kung makaalis ba kayo, totoo ba na makaalis kayo. Kasi marami na talagang nabiktima dyan. Marami nang nabiktima na hindi nakaalis ang pera. Wala. Nagbayad kayo ng utang nyo. Kayo lang kawawa, dagdag lang sa hirap ng buhay. Kaya, ulitin ko, ingat kayo. Kayo na bahala kung maniwala ba kayo sa akin. Kung maniwala ba kayo sa Bisayang Baliw. Ang tawag ng mga taga Nueva Ecija sa akin is Bisayang Baliw May stress talaga kayo sa akin. Daming diyan. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi nga ako maano sa mga kahit ano pang sasabihin nyo. Ang sa akin lang, gusto ko ipaalam sa mga walang alam na ganun lang, ginaganon kayo ng mga Koreano, ng mga Pilipinong broker, ng local government nyo. Dapat nyo alamin kung magkano talaga. Tawagan yung Kiva kung magkano ang visa. Kasi may mga nagre-recruit dyan na visa fee is 15,000. Ano ba yun? Kay Yolanda noon. 15,000. Ganun Kaya ganun na lang niluloko kayo kasi alam nilang wala kayong alam. Kaya dapat mag-ingat kayo sa mga manloloko. May kasabihan nga walang manloloko kung walang magpaloko. Kaya wag kayong magpaloko. Hanggang dito na lang at Merry Christmas sa inyong lahat. God bless you all. Bye-bye!